Anay. Kumoy, koy, nay. Koy ka daw. Kakasdadan po yung danay. Bilang gawad ng kuryente. Ako po Maganda. tanod po. Magandang araw po, ano? Happy Lord's Day. Alam niyo naman na naging practice ko na po yan. Kada Lord's Day o araw ng linggo, araw ng Panginoon, pinapasyalan po sila upang dala ng mabuting balita sa salita ng Diyos. Kasi po, PWD siya, si nanay senior citizen. Kaya hindi na po sila makapunta sa simbahan. Kaya dinadala na lang natin sila ng aral ng Biblia. Meron akong hawak ng Biblia. Salita ng Diyos, Biblia. Kasi po, alam nyo yung simbahan, maganda yan. Pero kung di mo naman kaya pumunta, kahit sa bahay lang, pwede yan. Parang ganito kasimple yan. Kagaya ngayon, hindi po kwentuhan, chismis ang aming pinagkwentuhan, kundi bahagi ng salita ng Diyos. At saka yung nangyayari sa buhay-buhay natin. Pagpunta ka na simbahan, ganyan din po. Meron din po sermon. Ganyan din po ang sermon mula sa Biblia at may mga nangyayari kaganapan sa paligid. Kaya nga sermon eh. Ibig sabihin po, malaya ang tao pagdating sa gawain ng Diyos. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin, bakit hindi kayo magpunta na simbahan? Yung iba ganun eh. Hindi po, hindi naman namin tinututulan nyo. Pero kung hindi naman uubra, why not? Hindi mo gawin sa bahay mo. O bakit mo nagkaroon ng pandemic, sarado lahat. O ano naging simbahan, makatahanan ng tao. Yung bahay nila mismo, doon po sila nagaganap ng gawain. Diba? Ganun lang kasi din. Huwag nyo na po masyadong kalikutin ang utak ninyo. Okay? Siyempre, bago tayo magsimula, tayo muna yung mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan po kami sa aming pag-aaral sa Biblia sa oras po ito, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Meron po nakasulat sa Biblia, ang sabi ni Apostol Pablo dito po sa Efeso, chapter 5. Dito po sa chapter 5, verse, simulan na po natin sa 6. Huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain dahil galit ang Diyos sa mga suwail. Galit ang Diyos sa mga suwail. Basahin natin yung chapter 2, verse 1. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, nung unay tinuring kayo ng Diyos ng mga patay dahil sa mga pagsuway o pagsuway nyo at mga kasalanan. Yung po palang mga pasuway na tao na bubuhay sa kasalanan. Ang sabi po sa binasa natin dito, galit ang Diyos sa mga suwail. Ibig sabihin ng suwail, kontra. Opposite. Yun po. Imbis na maniwala ka sa Diyos, marami ka pa sinasabi. Bawa, nasa Biblia na, ayaw mo pang paniwalaan. Okay? Anong sunod na talata? Ang sabi niya, 17, huwag kayong magibahagi sa ginagawa ng mga taong iyon. Kapag pala ang dalawang tao, yung isa suwail siya, masuwail siya, magpasaway. Sabi ni Pablo, huwag kayong makibahagi sa kanila. O sa madalit salita, huwag kayong sumali. Yan. Sa 8, dati namumuhay kayo sa kadiliman. Punta tayo sa Efeso 2, verse 2. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo
sa kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, na ari sa mga espiritong naghahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Si Satanas pala naghahari sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kaya kung babasahin natin dito sa chapter 5 verse 8, dati, kung babasahin natin yung Efeso 2:1, anong sabi ni Pablo? Noong una, dati rin ito. Ibig sabihin, itong mga taong ito, nabubuhay sila sa kadiliman. Yan ang nakita ni Pablo sa kanila. Kaya iyan ang sinasabi ni Pablo sa kanila, na sila noon, nabubuhay sila sa kadiliman. Of course, nangaral si Pablo, anong nangyari? Namumuhay na sila sa liwanag. Kasi nakapakinig na po sila ng salita ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? Dati, dito sa 5:8 ng Efeso. Dati, namuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon, naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo ang naliwanagan na kayo. Anong ipakikita? Yung liwanag ni Jesus na tinanggap nila nang dumating si Pablo sa kanila. Pero wala pa si Pablo sa kanila, sila po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Namumuhay sila sa kadiliman. Pag sinabi dilim, Satanas. Tingnan pa natin. Dito sa Gawa 26:18, yung sabi ni Jesus kay Pablo. Basahin lang natin, 26:18. Tignan po natin, Ang sabi niya ay, si Pablo po inutusan ng Panginoong Yesus para mangaral. Ganito nakalagay. Sa Gawa 26:12, yan ang dahilan bakit ako pumunta sa Damasco, na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pare. Ang sulat iyon ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan at pahintulot na sa gagawin ko roon. Tangaling tapat noon, Haring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang kumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakasisilaw na liwanag mula sa langit, na mas nakasisilaw pa kaysa araw. Napasubasog kaming lahat sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo ang iyong sarili para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. Bumangon ka, tumayo. Nagpakita ko sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipakikita ko pa. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ipapadala kita sa kanila para imulat ang kanilang mga mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. Itong mga taong ito, sa sulat na ito, sinabi ni Pablo, yung pagsusugoy ng Diyos sa kanila, pagsusugoy ni Pablo, yun ay mga taong nabubuhay po sa kadiliman.
Paano nagliliwanag ang buhay ng tao? Kapag siya ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay, basahin natin dito sa awit. Ganito po naman ang nakalagay. Sa Salmo 119, 105. Ganito po ang mababasa. Sabi niya ay, 119, 105. Ang sabi po dito, ganito po ang mababasa. Ang salita mo, o ang salita nyo ay gabay at patnubay sa aking darahanan. Ano daw ang salita ng Diyos o ang Diyos? Patnubay, liwanag. Kaya nung dumating si Pablo bilang apostol, inappoint ni Jesus Yung sa Gawa 26:12 hanggang 18 na binasa ko, yun ang conversion ni Pablo. Mula sa pagiging manghuhusig niya sa mga mananampalataya ni Jesus, siya ay na-convert at ginawa siyang apostol. At inutusan siya ng Panginoong Yesus, puntahan ng mga Hudyo at hindi Hudyo na nabubuhay sa kadiliman. Imulat mo ang kanilang mga mata. Bakit po bulag ba sila? Hindi. Nakakakita sila. Pero bulag sila sa espiritu. Wala silang kaugnayan sa Diyos. Sabi sa Efeso 2:1, patay kayo. Yung nabubuhay po sa kadiliman, patay na po pala sa Diyos yun. Ibig sabihin, spiritual blind sila. Kaya nung si Pablo bilang apostol, makangaral siya. Yung mga tao, pinapangaralan niya, mula kay Satanas, dali sila sa Diyos. Mula sa kadiliman, dali sila sa liwanag. At ang ating bansa po ay nabubuhay sa kadiliman. Bakit? Nakaraan mga linggo. Nung last Monday, nagsimula yan Basta sa Senado, no? Oo, sa Senado. Kaya ako ito dito nag-blackout sa amin. Isipin niyo po, dito po kayo sa Tondo, rotational brownout po. May brownout na tag-3 oras. Rotational brownout ang tawag dyan. Kanya-kanya po lugar, no? Yung isang bahay na pinuntahan ko, tulog sila kasi nga, sabi nila sa akin, brownout po kagabi, pastor. Pasensya na kayo. Ayun yung kinukwento niya, yung sa Senado. Yun po nagpapadilim ngayon sa Pilipinas. Yung 13 senador na kapanalig ng mga Duterte. Sa pangunguna ni Cayetano bilang SP President, saan kayo nakakita? Abogado siya, born again siya. Naliwanagan na pala, bakit niya kinakanlong yung masama? Kinakanlong niya si Bato samantalang merong warrant of arrest. Kaya nagre-reklamo po ang NBI si Atty. Matibag. Nag-usap kami. Pinakaiusapan nila na i-under custody namin ito, wag na muna namin siyang kunin. Kaya sinabi naman ni Atty. Matibag, okay, under custody mo siya. Ibig sabihin, pag kailangan namin siya, kailangan ibigay mo. Nag-file si Bato doon sa Supreme Court, humingi siya ng temporary restraining order. Wala nga po nilabas na restraining order. Pero nagpalabas naman ng Korte Suprema na pinasasagot si Bato at ang Department of Justice ang DOJ ng 72 hours. After that 72 hours, pag nag-lapse yun, pwedeng kunin ng NBI si Bato. Pero sa maraming mga abogado, mga eksperto sa batas, dapat pala nang hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema, yung oras na yon, pwede mo na palang kunin si Bato. Kanya lang, siyempre, nilirespeto po ni Atty. Matibag
ang pagiging senador ni Alan Cayetano bilang SP President. Kaya nagkausap sila. Ang problema, siyempre pag natapos sa 72 hours, kailangan ang Senado siyang kusang magdala kay Bato sa pulis o arresting officer kung sa NBI, kung pulis. Yan ang ginawa nila. Gumawa sila ng eksena para pelikula. Nagbabaril lang kunwari, o may talagang baril na ginamit, pero pinakita po yung mga tinamaan ay puro mga salamin. Ibig sabihin kaya sila gumawa ng commotion para magkagulo po ang media. At nakatakas nga po yung si Bato nang walang kahirap-hirap. Pinakita po sa video ng Senate, sumakay sa sasakyan kasama si Robin Padilla. Pagkatapos nung susunod na eksena, yung sinakyan nila, mga kung ano pa yung sinakyan nila, yung po pag-ipagahan naman ni Chavit Singson ng Bigan. Alam niyo po ba si Chavit? Ngayon nakatira po siya sa Narbacan kasi doon siya nakapag-asawa ng panibagong asawa. Yung nagamit nilang mga gamit, sa kanya po pala, wala na. Ano pang isusuko ngayon ni Cayetano? Wala na, tumakas na. Ang sabi niya, hindi raw nila pinatakas. Sino maniniwala ngayon na hindi sila pinatakas? Ikaw ang SP President ng Senado, dapat pinigilan mo. Hindi, pinabayaan mo. Ngayon nagre-reklamo ka, hindi raw sila kinukumusta ng iba senador. Sino naman ang mangungumusta kahit sa inyo? Yung mga ginawa nyo, scripted yun parang pelikula yun Sino mangungumusta sa inyo? Kaya kayo hindi kinukumusta ng iba senador kasi tinaksil kayo, pinagtaksilan nyo po sila. Isipin mo, abogado ka, buong naging ka, naliwanagan ka ba? Alang Cayetano, Caldero, Tengke? Wala. Alam mo, ito babasahin ko. Sa ikalawang Korinto 4:4, ang sabi ng Biblia ay ito. Sabi ni Pablo, ayaw nilang maniwala sa magandang balita o salita ng Diyos dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi maintindihan ang salita ng Diyos tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binulag kayo ni Satanas, Alang Cayetano, at saka yung kasama mo, Joel Villanueva, si Binoy, si Marcoleta ng Iglesia ni Cristo, si Jinggoy ng Katoliko. Dapat kayo ang magbigay, kaso ano pang ibibigay nyo? Pinatakas nyo, sabi niya. Totoo naman yun Ito pa yung masakit. Magbuhat ng November last year, di na siya pumapasok pero sumusweldo pa. Pero yung mga pangkaraniwang tao, pag hindi ka pumasok, absent ka, wala sweldo. Samantalang si Bato, sarap buhay siya. Ngayon, ano nangyari? Wala na, nakawala na. Natapos na yung 72 hours. Dapat dalhin mo ngayon si Bato sa NBI. Ano madadala mo ngayon? Pagkatapos ang yabang mo pang magsalita sa social media, ano sabi mo? Ang Senado inatake. Sino bumatake sa inyo? Sino ba bumaril? Di kayo. Yung chief of staff ninyo dyan, si Aplaza, siya ang unang pagpaputok ng baril Ibig mo sabihin, mas malakas pa si Aplaza sa NBI? Kaya nga sabi ni Boying Rimulya, ibig sabihin,
Wala kang respeto sa otoridad, sabi niya, plaza. Kaya sinuspende siya ng 6 na buwan, effective kahapon, na walang sweldo. Sana ganun ang ginawa kay Bato. Ito si JB ang may kakayahan dyan kasi sa Senado, siya palang may dapat gumawa ng bagay na yon. Pero hindi niya ginawa kasi nga, kapwa niya senador. O, anong nangyari ngayon? Di wala na. Di inutil ka, JB, ito, anak ni Herap. Inutil ka. Di mo ginagawa tungkulin mo bilang senador. Tapos kakausapin mo si Bato, makikiusap ka na. Huwag na niyang kunin ang sweldo. Bakit? Hindi ka dapat makiusap. Ikaw mismo ang magsuspende sa kanya. Kasi nga, magbuhat ng November, hindi na siya nagpapakita. At nagpakita lamang upang agawin ng Senado kay Soto. At nagtagumpay naman kayo. Nakuha nyo. Pero ano yan? Nasa kadiliman kayo. Bakit? Nilabag yung katotohanan eh. Hindi kayo naliwanagan. Nananatili pala na nasa kadiliman kayo ni Satanas. Kaya nang totoo yan. Naturingan pa naman, may hawak ka pa ng Bible. Naalala ko si Jinggoy Estrada nung na-involve sa pinda. Paano sabi ni Jinggoy sa'yo? Pahawak-hawak ka pa ng Biblia. Sabi ni Jinggoy. At saka ni Bong Revilla. Di ba involved niya sa PIDAP doon? Napoles. Di ba nakulong sila? Di ba? Wala. Kaya ang bansa po Pilipinas, hindi po inatagi yung Senado, kaibigan. Drama po yun, parang pelikula yan, gumawa sila ng script. Sila ng artista, sila pang direktor. Lahat-lahat. Anong pinagbabaril? Yung bintana ng PNP. Kunwari may commotion. Natakot yung mga reporter, takbuhan ng reporter. Kaya kung talaga nagbarilan, ba't wala namatay? Imposible ba? Kahit isa, walang casualty. Kung talaga nagbarilan kayo, ang haba ng mga baril. Bakit po, nawala lang ilaw. Di po ba? Natural. Sa sobrang putok ng baril, talagang may nawawala ang ilaw. Sometimes ganun nangyayari. Di ba pagka pumutok ang bagong taon, pag sobrang putok, di ba namamatay ang ilaw? Ganun yun. Yan, tandaan niyo po ang nagpapadilim sa atin sa Pilipinas, yung 13 senador na tinatawag sa social media, udas ni Satanas. Yan, udas. Ay, udlom daw, sabi niya. Sige po, hanggang dito na lamang, Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. Yung kaibigan kay Susan Armani Bocas. Hindi pa nangyari sa akin yung Naman po si saka si nanay. Nangali po. Sige po, God bless us po sa inyo lahat. Ayun.